Umani ng iba't ibang reaksyon at pagtatanong ang naging pahayag ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque hinggil sa posibilidad na makapaghanda ang isang pamilyang Pilipino ng simpleng Noche Buena gamit lamang ang 500 pesos na budget. Sa isang panayam, inihayag ni Secretary Roque ang kanyang paniniwala na sa maingat na pagpili at pagbabudget, maaari pa ring makabili ng ilang pangunahing handa para sa Pasko tulad ng ham, pasta, at mga sangkap para sa macaroni salad o spaghetti sa loob ng 500 pesos hanggang 1,000 pesos depende sa dami ng kakain. Kung tutuusin ang 500 pesos makakabili na kayo ng ham. Makakagawa ka na ng macaroni salad, makakagawa ka na rin ng spaghetti. Depende rin po iyan kung ilan yung taong kakain, paliwanag ni Roque. Idinagdag pa niya na ang magandang balita para sa mga mamimili ay ang patuloy na pananatili ng presyo ng karamihan sa mga pang Noche Buena item, at ang ilan pa nga ay nagkaroon ng price rollback, kabilang na ang ham, queso de bola, spaghetti sauce at queso. Gayunpaman, tila hindi sumasang-ayon ang karanasan ng mga ordinaryong mamimili at ilang mambabatas sa naturang pahayag ng kalihim na. Ayon sa mga ulat at obserbasyon sa mga palengke at tindahan, malayo sa 500 pesos ang kinakailangang budget upang makumpleto ang isang simpleng handaan. Isang halimbawa ay ang ham na itinuturing na isa sa mga pangunahing handa. Sa ilang tindahan, ang 500 ay sapat lamang umano para sa isang 1/4 na kilo ng ham at mas mataas pa rito ang presyo ng bawat kilo ng buong Christmas ham. Mariing binatikos ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang pahayag. Bilang chairman ng House Committee on Public Accounts, nagpahayag ng pagtataka si Ridon at nagtanong. Sa anong planeta kasya yung 500 pesos para sa Noche Buena ng pamilyang Pilipino? Iginiit ni Ridon na alam ng lahat ang hitsura ng tradisyonal na Noche Buena, may spaghetti, keso, at kung minsan ay may hamon na mahirap abutin sa 500 pesos, lalo na sa gitna ng mataas na presyo ng bilihin. Matatanda ang noong mga nakaraang taon ay naglabas din ang ahensya ng mga shopping guide na nagpapakita na posibleng makagawa ng simpleng Noche Buena ang isang pamilya ng 4 o 5 sa halagang 500 pesos o mas mababa pa. Ipinunto ni Secretary Roque na malaking bagay ang pananatili ng presyo at ang pag-rollback ng ilan na nagpapakita ng magandang ugnayan ng ahensya at ng pribadong sektor. Nananatiling hamon sa ahensya na ipaliwanag kung paanong ang 500 pesos ay sapat na sa isang realistic na Noche Buena para sa karaniwang pamilyang Pilipino sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo at inflation. Narito ang 15 tips para magkasya ang 500 pesos mo sa darating na Noche Buena. Magplano ng maaga. Ang pinakamabisang paraan para makatipid ay ang pagkakaroon ng malinaw na plano. Gumawa ng listahan ng mga ulamin, sangkap at eksaktong budget bago pumunta sa palengke. Kapag alam mo na kung ano ang bibilhin, mababawasan ang impulse buying o pagbili ng hindi naman kailangan. Pumunta sa palengke imbes na supermarket. Mas mura ang presyong palengke, lalo na sa mga gulay, prutas, at karne. Marami ring pwede tawaran. Kapag sa supermarket ka namili, may dagdag na presyo dahil sa packaging at aircon, kaya mas mabilis mauubos ang 500. Piliin ang simpleng menu. Hindi mo kailangan ng mamahaling handa para maging masaya ang Noche Buena. Piliin ang mga pagkaing mabubusog ang buong pamilya tulad ng spaghetti, pansit, lumpiang Shanghai, o pritong manok. Ang mga ito ay mura ngunit malasa at pangpamilya. Gumamit ng alternatibong sangkap. Kung mahal ang hotdog, pwede kang gumamit ng mas murang brand. Kung mahal ang keso, pwedeng konti lang ang ilagay o gumamit ng cheese spread. Sa spaghetti, pwedeng dagdagan ng kaunting asukal para sumarap kahit budget sauce lang ang gamit. Magluto ng ulam na kayang i-extend. Pumili ng mga putaheng pwedeng damihan sa sabaw o gulay, tulad ng menudo, afritada, ginisang sayote, o ginataang gulay. Ang mga gulay ay mura at nakakadagdag volume sa ulam para mas marami ang makakain. Huwag mag-overboy. Minsan napaparami ang bili, lalo na kapag gutom o excited. Tandaan, sapat lang ang dapat bilhin. Kung kaunti lang ang kakain, huwag nang bumili ng pangmalakiang handa. Sayang ang pera at may posibilidad pang masira ang pagkain. Gumawa ng homemade na inumin. Imbes na bumili ng soft drinks, pwede kang gumawa ng homemade iced tea o calamansi juice. Mas mura, mas maraming servings, at mas masustansya pa kaysa sa soft drinks. Mag-share ng handa sa kapitbahay o kapamilya. Kung maganda ang samahan nyo sa kapitbahay, pwede kayong mag-joint handa.
Halimbawa, sila ang spaghetti, ikaw ang fried chicken. Mas nagiging masagana ang hapag kahit mas maliit ang gastos. Pamilyar na kultura ito sa maraming Pilipino tuwing Pasko. Gamitin kung ano ang meron sa bahay. Bago bumili, tingnan muna ang laman ng pantry, baka may natira pang pasta, asin, paminta, mantika, o asin. Malaking tipid na ito dahil ang mga basic ingredients ay isa sa kumakain ng budget. Bumili ng gulay na nasa season. Mas mura ang gulay kapag in season. Halimbawa, repolyo, carrots, potatoes, pechay, at kalabasa. Presko, mura at maraming naulaman. Pwede rin silang ihalo sa kahit anong putahe para mas dumami ang servings. Piliin ang ulam na hindi malakas sa gasol. May mga ulam na mabilis lutuin tulad ng pritong manok, tortang giniling, o ginisang gulay. Iwasan ang mga ulam na maraming proseso o matagal palambutin tulad ng kare-kare o kaldereta. Mas matitipid mo ang gasol at oras. Bumili ng karne sa early morning market hours. Mas presko at mas mura ang karne sa umaga. May mga tindero pang nag-a-adjust ng presyo bago dumagsa ang mga mamimili. Minsan, mas mababa ng 1.20 per kilo ang early morning price. Iwasan ang mamamahaling dessert. Hindi mo kailangan ng mahal na leche flan o fruit salad na maraming lata ng ingredients. Pwede kang gumawa ng simple dessert tulad ng gulaman, sagot gulaman, o mais con yelo na mas mura ngunit pwedeng pang marami. Maghanda ng maliit pero espesyal na ulam. Pwede kang maglaan ng maliit na budget para sa isang special dish, tulad ng isang maliit na hamon o maliit na roasted chicken. Kahit konti lang, nagbibigay ito ng Pasko vibes sa hapag. Hindi kailangang malaki basta may simbolo ng Noche Buena. Gamitin ang diskarte sa pagluluto. Dagdag bawang, sibuyas, at kaunting toyo o patis ay nakakapagpalasa ng kahit simpleng ulam. Kung spaghetti, lagyan ng konting asukal para mas Filipino-style sweet. Kung pritong manok, timplahan ng toyo, suka, paminta, at bawang bago iprito para malasa kahit budget lang ang manok. At iyan ang kabuuan ng mga balitang patuloy na umiinit at kumukulo sa buong bansa. Kung nais mong manatiling una sa pinakamaiinit na pangyayari, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe sa aming channel. Pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pang nagbabagang balita.